tayo'y natitipunan ay iminumukhahi ko sa inyo na kung ano ang nararamba doon sa Galileo na bumabago sa mga bagay na nabibilang sa dating kautusan at nangahas patawag na siya ay anak ng Diyos at tayo ay hinahamak maya't maya sa harap ng mga tao. Hindi! At patawa ng parusa yung tao na gugulo sa bayan. Tama. Tama. Pakinggan nyo mga dito sa Pal. At natatala lahat sa pergamino ito ang ginagawang kapaslangan. Yan tampalasang taga Nazaret. Makinig kayo at aking babasahin. Sige. Ipagpatuloy mo, Pilon. Mga hangal ang wika, ang may gawa ng nasa labas ay di siya rin ang may gawa ng nasa loob. Magmimos kayo ng lumalabi sa inyo. Patayin ninyo ang walang hanggang kasiyahan at nang kayo ay luminis. Ay ninyong mga pariseyos, na tinatanggi ninyo ang katwiran at kautusan ng Diyos. Ay ninyong mga pariseyos, na mapaghangad ng unang likmuan sa sinagoga at mapag-imbot na kayo'y pagpugayan sa gitna ng mga lansangan. Ay ninyong natutulad sa libingan na nilalakaran ang ibabaw nila. Ay ninyong mga doktores na mapagdunong-dunungan na nagtuturo ng kautusan ng Diyos. At dinadagdagan ninyo ang kapwa-tao ng pasaning mabibigat. Ngunit, hindi man lamang mahipo ng dulo ng inyong mga daliri ang mga pasaning iyon. Ay ninyong mga pariseyos na naghahagad na maghawak ng susi ng karunungan. At ang inyong kaingitan at kapalaluan ang hindi magpahintulot sa inyo na kayo maging dapat na pumasok sa ipinagbabawal yung pasukin ng iba. Sino sa inyo ang makapagdadagdag na isang bara sa kanyang taas? Sino sa inyo ang makapagpapaputi ng isang manlamang buhok sa kanyang mga ulo? Ito'y kanyang sinalita. Ang mga bayan na yan! Mga pararangal na bulungan. Papayagan ba natin nang isang mapagsalihing salita ay kailangan na natin man at patawag na siya'y anak ng Diyos. At sinong Diyos ang uuyang? Sino mo sa rong-ari ng Godra, hulihin at parusahan ang tumatawag na busang at maalis si Herodes. Saan nag-aral ng tao niya? At sino nagturo sa kanya? At sinasabing siya raw ang tunay na kabayan. At di umano, kung siya raw ay mamamatay, siya'y muling mabubuhay sa loob ng ikatlong araw. Anong kapastalan? Anong kaulan ang ginagawa sa atin niyang hawak na Galileo na tubulo sa Nazaret? Mga doktores, sinong makapagsasabi sa atin na kung tayo mamamatay, ay muli tayo mabubuhay sa loob ng ikatlong araw? At paano mangyayari mga bagay na yun? Tayo kayo panganak pang muli. Mga doktores, dapat patuloy na't supuin ang nangangalandaang taong sinungaling at tayo mapasapiling ng kapayapaan. Kung gayon, ay pagsumakit ang hanapin na busigin daw yan. Pag-alag-galag ng mga doktores at mga rabinos. Sino nakaalam kung nasa tuwan ang taong yan? Kahapon ay nasok sa syudad ng tao niya.
at halos dililigalig ang sambayanan dahil sa pakikinig ng kanyang tayo-tayong pangalan at 10 ng marurupok na puso ng kanyang mahibuan. Ay nawawala ang pananalig sa Diyos. Sa kanya na lamang ibinubuhos ang pananalig sa Diyos. Malanghap kaya ng ating gumitan ang magkaroon ng isang nakaliligalig dito sa labas ng ating bayan. Kaya dapat pagpasyahan natin lahat kung ano ang nararapat. Mga marunong na doktor at mga rabino, hanggang kanyang natin titiisin ang isang taong gusto ay magpamaga na malalakot na tao. Hulingan at natasin ang nakababasag ulo sa litas at sinong makalilikha na ang tao'y ipanganak pang muli. Huwag niyong lilimutin mga marunong na doktores na si Jesus ay isang mapagis na kaaway ng aming pananampalataya. Isang mandarayang propeta na ang humahanap ay mga taong may hinadluka at ng isang pangalan at isang karangalan na hindi may putong ng kanyang mga kasama. At kung hindi ay tingnan nyo ang kanyang mga kasama, mga sugatin, mga manghihingi ng limos, dukha, at iba pa. Mga doktores, ang santong kasulatan, ang siyang magpapatunay na walang anumang nanggaling o nagbuhat dito sa Galilea. Mga marunong na doktores, upang makatulan ng mabagsik na parusa ang taong yan, ay kailangan muna na maharap sa kagalang-galang na kapulungan. Kawan! Kawan! Panginoon! Ngayon din ay lumahad ang ilang sa inyo. Hulihin at dakpil sa Jesus! Nada! Alam na po sa inyo. Mga mararangal na kapulungan. Kung narito na siya, ay pakinggan niyo ibibigkas ng kanyang mga labi. Pakinggan niyo si Jesus, at sa kanyang pangungusap ay matitinag ang inyong mga dibdib. Siya'y pinaghanap kong magdamag. Nagsalitaan kami ng mahabang oras. Ang kanyang noo ay kumikislap ng tulad ng kay Moises. At ang kanyang pangungusap ay humihikayat na tulad ng kay Elias. Hindi ko mapagtalastas ko sa niya pinag-aralan ng gayong kaalam. Ngunit akong inubana na sa pag-aaral ng Santong Kasulatan, ay napilitang ito ang ulo at nagpatalo sa harap noong Nazarenong anak ng isang matandang alwage sa Nazaret. Dahil dito, ako'y naniniwala na siya ang inutusan ni Jehovah, sapagkat sa kanyang mga matay naninirahan ang kagandahan loob. At sa kanyang noo ay nagdiningning ang kataasan at kamahalan ng Diyos. Walang sumasagot. Mga marunong na doktores, hinahatulan ba ng ating kautusan na sino mang tao na hindi nadadaan sa isang timbang na paglilitis? Nicodemo! Ganyan na lamang ang iyong pagsasanggala. Nais mo bang sukuli ang aming karapatan? Anak, alamin mong tayo nalilihin sa mga lipuntunin. Kaya't nararapat na gawin ko ang isang pangatawa ng pagtatambo sapagkat nasisilan ko na ang aking ipinagsasanggalang hindi lumalaktaw sa ating kautusan. Kaya't sa ngalan ng matuwid at katarungan, ay hinihingi ko ang pagpapawalang bisa sa inyo mga kalatang. Kagalang-galang mga kapulungan. Ano? Nahuli ba ninyo ang ipinahahanap ko? Hindi po. Ngayon lamang kami nakakita ng tao kung ganun mangusap. Kung gano'n, kayo man ay nalaglag na. At sa karamihan po na sumusunod sa kanyang tao, ihimulmul ng kanyang buhok ay hindi namin nahawakan. Kung gayon, ay ipagpaliban natin ang kapulungan. Bakit? Bakit mo siya tangalang? Hawakan ko! Tingnan mo siya magdilay. Nililay na kami! At hindi mo ba alam?
ang ginagawa kapastangan ng taong yung pinatagol! Wala namang masabi tungkol sa batas. Kundi pawang binabaloktot niya. Ang taksil na ituntunin na ipinahira natin dito sa Udea! At alin pa maalala nila wag na kanyang mawala! At hindi mo ba na ipanginaw? Minsan! Minsan ay nilapitan siya ng ilan sa ating mga parasyos. At tinanong kung ang tao'y dapat magbuwis o hindi. Hindi tumugon. Ang ginawa ay nagtanong na ibang bagay na liis sa pinag-uusapan. Bakit tumingin ng isang moneda sa sinabing ang kay Cesar ay kay Cesar? At ang sa Diyos ay sa Diyos naman. Bakit hindi sabihin, kung dapat tayo magbuwis o hindi? At kasalanan baga ng isang tao ang sumagot sa isang pagtatanong? At ano ang kabawalan? Lumabag ba siya sa inyong pagsisiyasat? Kayo ay namamali ng inyong mga nagdasi! Kami hindi namamali! Hindi kayo mali! Kundi pawag lisa lamang pinapataw na matatalas inyong kaisipan. Bakit? Nagtaw ba si Jesus sa kasagutan sa inyo? Marahil ay hindi! Sapagkat kayo ay di marunong humulo sa iniligtas ng kanyang mga labi na ang katampatan ng isang moneda ay hindi siya nakikialam, kundi ang pananalig sa Kulalan! Sapagkat binabalukot ng tunay na katiran at ang isang balal ay kinapopohan! Maipalalagay mo ba, Nicodemus, na isang kabanalan ang kanyang paggugulo? At hindi mo ba napapalastas? Siya ay nagpapanggap lamang ng mananakaw na tao ang pinipilit ang sambayanan na sumunod sa kanyang mga aral. Isa pa, minsan ay silakdahil sa kanya nakatula ng isang babae na sa asawa ay nagliligaw. At tayo naman sa utosan ni Moises, ang tungkol sa maglilo at magtaksil sa asawa ay dapat patayin sa magitan ng patong na pupusa niya. Alam mo ba ang ginawa? Hindi niyo pinansin ang mga paratang ngayon. At ang ginawa pa ay sinumaya sa pamagitan ng pagsulat sa lupa ang kasalanan ng iba. Ganyan ba? Ganyan ba nagpapasa ng Diyos? At sinong Diyos ang uyan sa kasalanang dapat sakdal? Ang lahat ng ito, Nicodemus, ay dapat lang mapabayaan ng buhay na mapanatag ng buong bayan. Lalo ang katuwa-tuwa ang inyong ginagawa. Yan ba ang kautusan ng inyong pamamalakad? Lalo nakapagtataka ang inyong mga hiwatig. Alam niyo palang walang muwang at anak lamang ng isang maralit ang alwagi. Ay bakit pinagsakdalan at hininga ng hapon? Kayong kalastasyong walang pinag-aralan kayo! Kayo rin ang dapat na masin sa mga bagay na ito! Walang kailangan! Kundi siya ipamatay! Kalastasin ninyo mga marunong na doktores. Darating ang araw na ang isang abay mapapaibabaw, yuyura sa mga kapalan ng akal! Kay Malan! Kay Jesus ang kamatayan! Ang kamatayan! Ang gumusta sa katwiran, lumaiting sa may kapal! Walang kailangan! Alam mo, kaibigang Sardo, nagtataka ako sa ating punong pari na Teras. Bakit? Kaibigan Edwin. Dahil kasi nung nagpupulong tayo sa Sinedric, ay bigla na lamang siya nagpasya na ipahuli sa Jesus. Sabi, ipahamak lamang niya ang ating mga kawal. Baka hindi niya nalalaman kung gaano karami ang sumusunod kay Jesus. Tiyak na papatay nila kung sino man magtatangka dito. Oo nga, kaibigan. Tama ang sinabi mo. Napakarami nga ang sumusunod kay Jesus. Hindi dapat siya dakpin na lamang ng basta-basta. Kinakailangan ay makaisip ng wastong paraan upang mahirap siya sa hukuman. Mahirap man siya sa hukuman ay problema pa rin sapagkat kailangan natin ng maraming ebidensya upang ay maiulat tayo sa mga konservador. At kung di man, ay baka tayo managot sa mga mangyayaring yun. Abay, bahala si Punong Kaypa na gumawa ng paraan sapagkat kung hindi siya kikilos sa nangyayaring ito kahuluan sa ating bayan, ay siya ang mananagot kay Punong Gobernador Pilato na siyang inilalaga ng Roma. O sige,
Naguguluhan ako sa pangyayaring ito. Hindi ko malaman kung kailan natin dapat hanakin si Jesus. Malapit na ang Paskwa. Maganda sana ang pagkakataon. Dahil ang mga tao ay nagsisuwi sa kalambayan upang magdiwang sa pista. Aba, kung ganon, ipadamit kagad natin si Jesus sa lalong madaling panahon. Kagalang-galang kay Pas. Ano yun? Mayroon pong isang tao. Nandun po siya sa labas. Ibig daw po niyang makakausap ang mga punong saserdote. Bakit? Hindi mo ba sinabing bawal kahit kanino ang humarang sa sinigling? Sinabi ko na pong bawal pumasok. Dahil sa lihim na pag-uusap ng kapulungan. Subalit napilit siya. May sasabihin daw po siya. Tungkol kay Jesus. Kay Jesus? Tungkol kay Jesus. Sige, patuloyin mo. Mag-ingat lamang kayo mga kasama. At baka espiyahan kami. Ginoo, maaaring ba sabihin sa amin kung sino ka at ano kailangan mo dito sa pulungan? Ako po si Judas. Judas Iscariote. Judas Iscariote. Alam ko na. Isa ka sa alagad ni Jesus. Gaano mo bang kamahal ang iyong guro? Mahal na mahal ko po ang aking guro. Mahal na mahal mo pala eh. Bakit ka nagpunta rito? Alam ko pong nais niyong madakip si Jesus. Tutulungan ko kayo upang siya ay madakip. Judas! Papayaran ka namin ng 30 pirasong pilak. Kapalit ng buhay ng iyong maestro. Tinatanggap ko. Asahan ninyo, bukas na bukas din ay tutulungan ko kayo upang siya ay madakip. Lumagda ka sa kasulutang ito. Bilang patotoo sa mga pinangako mo sa amin. At para maniwala kayo, ay lalagdaan ko ang kasulatang ito. Tandaan mo, Judas! Mananagot ka sa banat kapag hindi ka tumaba sa mga panahon mo! Mahal ko! Panginoon! Magpunta ka ngayon kay ako. Itanong mo kung yari na ang krus ni Dimas at Nestas. Kung yari na ay magpagawa ka pa ng isa sa lalong madaling panahon. Ang sukat na kanyang gagawin ay alabisan mo na siyang damak sa kapal. At sa laban ay 3 galing. Sa haba naman ay palabisan mo ng 2 bangas. Umili siya ng kahoy na walang gisi at sa bigat ay walang katulad. Sabihin mong gawin ito sa lalong madaling panahon. Ano ba? Opo, mahal na po, TPC. Lalakad na po ako. Sige na!